At pangunahin po sa ating mga balita ngayong nga po Miyerkules, ika-30 na po sa araw ng Oktubre 2024, lalo pang lumakas ang Typhoon Leon habang kumikilos pakanluran, hilagang kanluran at tinutumbok po ang Taiwan. Huling namataan ng bagyo sa layong 395 kilometers, silangan po ng Kalayan sa Cagayan at may lakas yan na hangin na aabot na po lumalakas na po ito 165 kilometers per hour at bugsong hanggang 205 kilometers per hour. Inaasahan pong ito'y tatama sa kalupaan sa Taiwan bukas ng hapon at lalabas po ng bansa kinagabihan. Dahil nga po sa Typhoon Leon, signal number 3 ngayon sa Batanes at ilang bahagi po ng Babuyan Islands. Signal number 2 naman sa ilang pong lalawigan sa Hilagang Luzon. Gayon din po naman sa ilang pang lugar sa ilang rehiyon hanggang sa Kabikulan. Kumbaga po, we are cautious sa posible pong daling ulan nito kaya po malawak ang kanya pong signal number. Marami po ang inaabot na mga lalawigan ngayon. Samantala, sumampa naman sa higit 100 ang kumpirmadong nasawi sa pananalasa ng Bagyong Christine. Sa tala po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, pumalo na sa 139 ang nasawi sa bagyo. 86 naman ang sugatan habang 21 ang nawawala. Umabot na rin sa halos 7 milyong individual o higit 1.5 milyong pamilya ang apektado ng delubyo. Sa ibang mga tampok na balita naman, bigla pong kumambyo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nauna niyang akusasyon laban kay Pangulong Marcos Jr. Sa presko noong Lunes, niliwanag po ni Duterte na hindi kasama sa narco list ng PIDEA si Marcos Jr. Taliwas siya sa kanyang unang akusasyon noon po kay Marcos noong buwan ng Enero kung saan sinabi niya na nakita niya mismo ang pangalan nito sa drugs watchlist ng ahensya. Ipinagtanggol din na naman po ni Duterte si Marcos Jr. laban sa mga birada ng kanyang anak na si VP Sara. Lalo na ho nang tawagin ng bise si Marcos na hindi raw ito marunong mamuno bilang Pangulo ng bansa. Nagtataka rin daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit hindi pa siya kinakasuhan ng Department of Justice kahit matagal na raw siyang pumapatay. Sinabi mismo yan ni Duterte sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa war on drugs nitong Lunes. Dahil sa pag-amin ni Digong, nananawagan si Senator Risa Ontiveros sa DOJ at International Criminal Court o ICC na pag-aralan ng mga sinabi ng dating Pangulo sa hearing. Nilinaw rin ni Senate President Chis Escudero na hindi basta-basta mababawi ni Duterte ang mga sinabi niya dahil siya ay under oath sa nasabing pagdinig. Madalas sinasabi ng ilang mga nakapalibot kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte na biro lang yon, nag-joke lang yon. Hindi marahil pwedeng sabihin biro pa kung ano man ang pinanumpaang sinabi niya. Yan nga po ang tinig ni Senate President Chis Escudero. Ba't ang kanyang hearing? Samantala po naman, sinampahan po ng kasong material misrepresentation ng Commission on Election si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Tarlac Regional Trial Court. At ayon sa COMELEC, nag-ugat daw ang reklamo sa pagsusumite ng Certificate of Candidacy ni Guo nang siya'y tumakbo noon ng taong 2022 kahit na napatunayang isa siyang Chinese national. Nagtugma kasi ang fingerprint ni Guo sa Chinese na si Gu Huaping. Inihain po ng COMELEC sa hukuman ang kaso matapos nga pong mabigong magsumite ng motion for reconsideration ang kampo ni Guo. Inaasahan pong maglalabas ng arrest warrant ang hukuman laban sa dating mayor. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.